So, ayun na nga i-share ko lang sa inyo si Lola kaninang madaling araw is para siyang nagse-seizure. Ewan ko kung seizure ba yun, basta gano'n. And biglang bumagsak yung kanyang sugar. Alam niyo, chineck ko yung sugar niya, 29 na lang. And sabi ko sa mga employer ko, kung meron kayong chocolate dyan or asukal, sabi ko, kunin na natin, pakainin natin si Lola para tumaas yung kanyang blood sugar. Hindi pwedeng ganito, sabi kong ganon. Tapos si Lola, nung binuhat ko, hindi na talaga siya makatayo. Kaya binuhat ko siya papuntang wheelchair para maibangon siya, para mag-relax siya. Alam niyo ba, sabi ko dati, hindi ko mahal si Lola. Hindi ko mamahalin si Lola kasi pure work lang ako. Kasi nga yung treatment nga sa akin ng mga employer ko, iba, 'di ba? Pinaglalamutan ako. Tapos welaw na welaw talaga yung tingin sa akin. Ganon, katulong talaga. And sabi ko, yung trabaho na to, mamahalin ko kasi nga profession ko, pero yung pagmamahal, yung sa puso, wala talaga. Pero kaninang umaga nung nakita ko si Lola na nahihirapan, na hindi ko alam kung anong ginagawa niya, ako pa yung unang kinabahan, ako pa yung unang umiyak. Alam niyo yun? Ayoko sana. Kaso, naiyak ako na kailangan mabuhay ni Lola, kailangan lumakas ni Lola, ganon. Kasi bumalik na naman yung naramdaman ko dati nung nasa nanggang ako, nung nawala si Lolo. Ganon yung nararamdaman ko. Kaya sabi ko, Lola, lumaban ka, sabi ko sa isip-isip ko. And ginawa ko lahat. Pinakain ko siya ng sugar, pinainom ko siya ng sugar, yung tinunaw ko siya. And ayaw niyang kainin, dinuduraan niya ako, kinakagat niya ako. Sabi ko, okay lang, kagatin mo ako. Sabi kong ganon. Okay lang, duruan mo ako, ang mahalaga mapakain kita. Ganon. Tapos yung mga employer ko, pinapanood lang ako. Tapos, sabi ko, tawagan na natin si mama sa Sanchong. Sabi ko, kasi mama tawag ko dun eh. Tapos, bakit natin tatawagan? Kasi nga si Lola nangihina na. Sabi kong ganon. Hindi pwedeng ganito, kailangan na siya matakbo sa ospital. O ginanong ko pa talaga. Tapos wag natin siyang tawagan, sabing ganon. Kasi natatakot yata sila. Dito lang kasi bumaba yung blood sugar ni Lola. Kasi naka-maintain ng 300, 250 yung kanyang sugar doon sa Sanchong. Hindi pinapabayaan talaga si Lola doon. Pag walang gana si Lola, nilulutuan yan ng lugaw ng manugang. Tapos dito, walang pakialam. Kahit konti yung kainin, okay lang. Kasi ang gusto nila, mababa yung sugar ni Lola, nasa 100. Ang sa Sanchong naman, ang gusto nila, mataas yung sugar. So, syempre sinong susundin ko? Yung nandito, kasi sila yung boss ko, sila yung guardian namin, di ba? So, ganun. Tapos, ang ginawa ko, habang kinakagat-kagat ako ni Lola, buti na lang walang ipin. Kinakagat-kagat ako ni Lola, pinapasok ko yung asukal para lang makain niya ba. Kasi yun na lang yung yun yung naisip ko. Una asukal eh. Tapos nakita nila yung paano ko alagaan si Lola, yung nagamit ko din yung pagiging caregiver ko dito. Ngayon yun, nakita nila. Paano ko siya alagaan, kung paano ko siya tingnan, kung paano ko siya kunin. Sabi nila, magaling daw pala ako. Sabi ko, diyan po talaga ako master sa pag-aalaga ng matanda. Hindi po ako master sa pagluluto, sa paglilinis, sa paglalaba. Sabi kong gano'n. Diyan marami kayong masasabi sa akin, pero sa pag-aalaga ng matanda, hindi po akong gano'n. Kasi yan po yung profession ko talaga, yung pagiging caregiver. Sabi ko, dito lang kasi ako naging household, sabi kong gano'n. Naging all around, sabi kong gano'n. Ginanong ko yung mga employer ko dyan. Hindi sila nakapagsalita. O ngayon, malakas na si Lola. Ay, nako. Kung Diyos ko, grabe yung kaba ko. Halos tawagin ko na lahat ng santo. Sabi ko nun, hindi ko mahal si Lola. Ganyan. Okay lang yan. Pero nung nakita ko talaga harap-harapan, umiyak ako. Yung nagsasalita ako na pautal-utal na, sabi kong gano'n, kailangan na yatang ipunta sa hospital si Lola, ganun ako. Tapos nakikita nila parang lumuluhan na ako. Kasi nga, syempre, makikita mo yung alaga mo, ganyan yung sitwasyon. Hindi ka talaga magiging di ka? Hindi ka magiging kampante. Syempre,
may mawawala na naman ganyan. Siyempre maging advance ka na, di ba? Kaya sabi ko, punta na sa hospital. Ayaw naman nila. Kaya ang ginawa ko, pinakain ko ng pinakain, ng asukal, ng chocolate, nilagay sa bunganga. Kinakagat-kagat niya ako, hinahayaan ko lang hanggang sa matunaw yung chocolate sa bunganga niya. And, chinek namin yung sugar, 45. Mga 8:30, 45. And, ewan ko lang ngayon kasi pinakain ko na naman ng orange. Kakakain niya lang ng orange eh. Okay naman na siya. Naging normal na siya. Kanina ganun siya, lantang gulay. Diyos ko, nabahan ako.